Hello mga mi! Ito nga pala ang araw nung kami ay sinundo. Ari nga at uuwi na kami ng Santo Tomas. Ayan nga't magkakausap muna itong aking father-in-law, itong aking ama at itong kuya driver. Ito nga ang magdaddy at miss na miss ang isa't isa. Yung baga namang isang buwang hindi nagkita. Ito nga pala si Junelle kasama namin. Ari nga at mamimigay muna ako ng pera. Charis. Isipin nyo ay big time na ako. Hindi lang sadya ako makaalis na hindi nag-iiwan kahit mga isang-daan din sa mga bata. Palibhasa nga nakamulatan ko na dahil nga itong mga tiyahin ko, na kapatid ng aking ama, kapag sila aalis ay lagi rin kaming iiwanan. Kaya tuloy ang isip ko ay napakadami nilang pera. Naniniwala rin kasi ako na kapag ikaw ay nagbigay sa walang kakayanang magbalik ay hindi ito nawawala ng kabuluhan dahil ang Lord ang siyang magbabalik nito. Nakikita ng Lord ang ating mga puso. Hindi man literal na pera ang balik, pero sa ibang aspeto nga ng ating buhay ay tsak may balik ito. Hindi man nga ito personally sa akin, ay sa ating mga salinlahi or kaya sa ating asawa or sa ating pamilya. Ayan nga at itong si Luan ay namimigay ng lollipop sa kanyang mga lolo. Ang saya lang pagmasdan kasama yung kanyang mga lolo and one friend. Balang araw nga kapag napanood niya itong mga bidyong ito, siguradong matutuwa siya. Ito naman talaga ang number one purpose ko kung bakit ako nagbablog. Yung lahat ay lilipas din. Pero memories won't last. Papa, thank you Lord ka na lang talaga. Minsan nga napapatanong ako bakit niya ako binebless ng ganito. Parang di ko naman yata to deserve. Napakabuti lang talaga ng Lord sa aming mga buhay. At amazed na amazed talaga ako sa kanyang mga plano. Simula nga nung hindi natupad yung pangarap ko mag-abroad, ay pinagkatiwala ko na ngang lahat ang aking future sa kanya. Naging ang future ng aking pamilya. Dahil itinuro niya sa akin na hindi lahat ng bagay ay kontrolado ko. Kahit maganda nga ang plano ko para sa pamilya ko, kung hindi niya kalooban ay hindi nga ito mangyayari. Ang gusto pala niya ay maging nanay din ako. Nasa 30 na rin kasi tayo mga kung hindi pa nga ako nagkaanak ay baka nga hindi na mangyari. Pangarap ko pa man din maging nanay. Ayan nga ang haba na ng aking kwento. Naniniwala kasi ako na ang magagandang bagay kailangan yan i-share. Hindi dahil sa nagmamayabang o nagmamalaki. Baka lang kasi meron diyang isang tao na kagaya ng sitwasyon ko. Isang panganay o isang ate na walang ibang gusto kung hindi ang mapasaayos ang buo niyang pamilya. Yun lang ang pangarap ko. Pero ang gusto pala ng Lord ay bigyan niya ako ng sariling pamilya. At siya na raw ang bahala sa pamilya ko. Kaya't kung nararamdaman mo na ikaw ay breadwinner sa iyong pamilya, may rason yan kung bakit ikaw nakakapagod man, gawin mo pa rin ang kailangan mong gawin sa araw na ito. At ang Lord na ang bahala sa future. Hayaan mo na siya magkontrol ng iyong buhay at hindi ang sarili mo. Piliin pa rin natin na maging responsable kahit nakakapagod. At kung wala kang ang maibigay, huwag ka na lang maging pabigat. Palagi tayo magpaka-responsable sa buhay. At the end of the day, tayo rin ang aani ng ating mga ginawa. Kaya't kung nakaabot ka sa dulong ito ay maraming salamat. Makikicomment na lamang kung nasaan ka ngayon para naman malaman ko kung saan umabot ang bidyong ito. Always remember that God is good all the time and all the time God is good. Thank you for watching. Bye! God bless.